kumikinang-kinang pa. Kumikislap-kislap pa. Is nandito na tayo sa Hong Kong International Airport. Ayan siya. Ito rin po. Hi, oh. Oh, ito yung ano, taray. Ganda guys, ang ganda. Si Christine Edmond from Canada. 1, 2. The fastest link to the city in just 24 minutes. Airport Express. Natitawag nila. Ang daming dragon. Mainit talaga guys. Ay, ang ganda dito. Center na center ka. Hello guys! Hello mga ka-Impinatics! It's me again, Mark Paragas. At guys, nandito tayo sa NAIA Terminal 3 at ito ang magiging pabungad ng ating another travel series, another day, another travel vlog. And for sure guys, alam niyo na kung saan tayo pupunta. Na-post ko na rito sa Facebook, but just in case hindi kayo aware, we are going to Hong Kong. Hi! Ayan, another international flight guys. And actually, nung pumunta tayo ng Singapore last month, hindi tayo nakapagbigay ng update sa inyo guys kung ano ba yung mga bago dito sa NAIA, kasi parang nung time na yon sabi ko wala namang updates, kaya dumiretso na tayo sa loob, diba? Doon na tayo nag-vlog, and then hanggang sa nakarating tayo ng Singapore, tumawid tayo ng Malaysia, hanggang umuwi tayo ng Pilipinas. Wala ako na ipakitang update sa inyo. And ngayon, since February na, parang gusto ko magbigay ng updates kung meron man, para papakita natin kung ano yung magiging departure guide natin guys, or departure process, lalo na sa mga first timer pala. Nawala kasi sa isip ko guys na yung vlog pala natin is for first timer as well, para makatulong naman tayo sa mga bagong lilipad or first time lumipad at pupunta ng Hong Kong, or sabihin natin kahit saang bansa. So papakita ko sa inyo guys kung ano yung process, i-walk through ko kayo kung ano yung expect nyo sa loob, kung ano ba yung mga bago, lalo na sa mga hindi pa nakakabisita dyan sa NAIA Terminal 3 this 2026. Okay? Kasi alam ko, napakita ko sa inyo yung updates last January for domestic naman. So ngayon papakita ko sa inyo from here, pagbaba nyo dito mismo sa departure area hanggang sa makapasok tayo sa loob. Okay? So for today's video guys, I will guide you and walk you through sa magiging international flight ninyo, kung ano ba yung magiging process, para at least hindi kayo, alam niyo yun, yung parang namamangha, curious kung ano yung mga next na gagawin ninyo. Okay? So, ang ginawa natin guys, all the way from Laguna, nag-grab tayo going here, and then wala naman masyadong traffic kasi nga madaling araw. Tapos pagdating ko dito, mabilis naman yung mga daloy ng traffic ko. Nagre-report. Mabilis naman yung daloy ng traffic guys, kasi madaling araw nga. Tapos ito yung una ko napansin. Okay? Simulan na natin. So as always guys, dito ako nagpapadrop talaga sa tapat ng gate number 5. In between actually, 5 or 6. Either dito sa inner lane or dito sa outer lane. Ayan. Which is dito ako nagpababa. Tapos napansin ko yung ginagawa nila dito guys sa drop-off area na to. Ayan na, umaabot na dito. Kung napansin nyo last year na nag-updates tayo or nagbibigay tayo ng updates dito sa NAIA, yung bubong na to, dun pa lang. Tapos dito at least meron na. Nakakatuwa. Actually, buong drop-off area na. Halos masasakop niya na. Which is really nice, diba? Sabi ko nga sa inyo, one step at a time. Tayo rin naman makikinabang dito guys. Kaya hinay-hinay lang. Okay, tiis ganda, kumbaga. Okay? Tapos hindi ko lang alam kung pati dito sa loob is tatakpan. Kasi nga syempre pag umuulan, ito yung advantage nyo. Kapag umuulan, pwede kayo magpa-drop dito. Pero paano naman kung tatawid, diba? Hindi ko pa sure ha. Wala pa ako nakikita kasi mga abang or mga poste para masabi kung may gagawin silang bubong. So anyway, after that, yun pa rin yung bridge. Nasa 4th floor yan guys. Kung may layover kayo or mag-check-in kayo sa isa sa mga hotel dito sa tapat. Nakalimutan ko na ulit yung mga pangalan ng mga hotel. Lalagay ko na lang dito pag may nakita ko sa internet ulit ha. May Sheraton dyan, alam ko may Belmont and so on. And then guys, totoo nga, bali magkakaroon na ng toll gate. Pag akit nyo dito, mapapansin nyo may toll gate na doon na ginagawa. Hindi ko lang alam kung para saan yun or saan kayo magagaling. Or feeling ko, kasi may toll gate dito, medyo masikip kasi yung toll gate dito guys. Tapos feeling ko ha, papaanoy lang nila, papalawakin lang nila, tapos imbes na dito yung toll gate, medyo malayo pa kasi, dito na. Tapos paglabas nyo ng toll gate dyan, kung bagong toll gate na yan, akita kayo dito. Pero hindi pa siya operation ha.
hindi pa siya operational. Tapos ito, tingnan nyo. And guys, by the way, I'm proud to say na I'm using Insta360 Ace Pro 2. Nakuha na natin guys yung replacement ng camera natin. And yes, since under warranty siya, pinalitan siya ng bago. Kaya, ayan, maganda na ulit yung ating shots. Maganda na ulit yung voice ng camera natin. Kasi nga, may settings to na voice enhancement. So at least kahit mahangin sa pupuntahan natin, hindi natin magiging problema. Plus, nakaka-capture niya lang yung voice natin. Okay? Ayan. So, ano pa bang bago dito? Actually, wala na ako napapansin. Sige, pasok na tayo dito sa gate number 5. Thank you. Ayan. Ay, so tama nga guys, wala masyadong pila. Kaya nakapag-ano pa ako doon, nakapag-vlog pa ako sa labas. So anyway, pag bungan nyo guys ito sa counter letter B, ang Cebu Pacific kasi is B, itong half na to, tsaka A, pati dun sa likod. Tapos every counter guys sa dulo, katulad nito, yung A, B, C, D, E, may mga travel tax counter yan. And good thing, nakapagbayad na tayo guys ng travel tax online, amounting 1,620. Pero may options naman kayo guys na magbayad dito, katulad nito. And guys, as of February, hindi pa naaprubahan yung pagtanggal ng travel tax ha, meron pa rin. Pero ang nabasa ko ata, ihahain pa nila yun by June. So we'll see. Malay naman natin ma-abolish na talaga siya. Pero for now, kailangan nyo pa rin magbayad ng 1,620. And pagpasok nyo dito, kailangan dito muna kayo dumiretso. Kasi kapag pumila na kayo agad sa check-in counters at hindi pa kayo nakakapagbayad, so automatic, papabalikin pa kayo dito. And then, pwede rin kayong gumamit guys ng card or debit card like credit card pero may service charge or convenience fee. So yun, siguro ang convenience fee lang mga 20 to 25 pesos or 35 pesos. Roughly, mga ganun. Okay? Tapos, dito naman sa gilid ko, merong wrapping service. Ayan. Eh, nakikita ko na sa 180 pesos pa rin yung medium. Tapos pag large naman, nasa 300 pesos. Tapos, aside from dito, meron dito sa kabila. So bali pagpasok nyo ng gate number 6 at saka gate number 5, ayan, meron. Now, ito yung isa sa mga bago guys na hindi ko sure kung nagawa natin before. So dito tayo. Meron na ditong mga self-check-in kiosk. So aside from dito, sa Cebu Pacific, ayan, nakikita natin, di ba mga yellow na yan. Meron na rin ditong bago. Ayan o, kumikinang-kinang pa. Kumikislap-kislap pa. So anyway, makikita nyo naman dyan yung mga logo ng mga airlines. Katulad nito, na Cebu Pacific. Ayan, di ba? So pwede kayo mag-check-in online dito or pwede kayo dito sa mga dilaw or pwede rin kayo dun dumiretso na sa mga check-in counters. Ganoon pa rin naman guys kasi pagdating nyo pa rin doon, sila pa rin naman pwede mag-print ng bag tag ninyo, pwede mag-print ng boarding pass, which is pwede na rin gawin dito. Pero nasa sa inyo yun guys ha. Ang masailan, hindi naman, ang mahigpit lang naman sa mga ganyan is sa ibang bansa na kailangan bago kayo pumila sa check-in counters, meron na kayong boarding pass at saka luggage tag, which is na experience natin yun sa Taiwan. So, check natin kung paano gamitin to. Cebu Pacific. O, di ba? Ayan. Medyo mabagal ah. Tapos, scan nyo lang yung inyong mga QR code. Asan? Ayan. Ay, dito pala. Ayan. Next. Ay, talaga nga naman pinapahiya mo ko Cebu Pacific. The application will create biometric process. You may verify only. Okay. Start. Accept. Scan your boarding pass. Wala pa akong boarding pass. O sige. Pinahiya ako. Huwag na. Pala kayo dyan. Wala na. Nahiya na ako. Pila na lang tayo. So, bali ganito pala. Siyempre, pagpasok nyo rin dito, kailangan i-monitor nyo yung mga TV screen para dun sa flight niyo plus yung kung anong gate. So, tayo is going to Hong Kong, which is 7:10 a.m. So, check ko lang. Okay, so ang check-in counter natin is B, letter B. B06 and B15. So, dito, sa kabilang side. So, anyway, i-wait ko muna pala itong mga to guys, dito sa gilid. Okay, 16. So, pasok sa banga. Kaya tara. Nakapag-online check-in naman na tayo. So, tara, diretso na tayo dito sa loob. Ayan, dito tayo. So, anyway, itong mga self-bag drop guys is for domestic pa rin ha. As of February. Ayan. O, diba?
Nakakatuwa. Tsaka wala masyadong pila. Okay, so sige. Yun lang naman. Tapos, kita-kits tayo after ko mag-check-in. Bye-bye. A few moments later. Alright guys, so kakatapos lang natin mag-check-in. And ito pala ha, take note na kapag manggagaling kayo sa Pilipinas tapos going to any other countries or sabihin natin kahit domestic, basta Cebu Pacific, hindi sila mahigpit sa hand carry. Yung 7 kilos, hindi sila mahigpit. Ang mahigpit lang talaga is from other countries going back to the Philippines na Cebu Pacific. Okay, kasi marami nagtatanong yan sa mga groups, sa mga travel groups guys, na kung mahigpit ba, ganyan-ganyan. So, hindi mahigpit, pero syempre, make sure na to follow na lang din sa allowance, sa weighing or sa maximum allowance ng hand carry, which is 7 kilos lang. Para at least, di ba, kapag nasanay kasi kayo na sumunod sa rules, then at least kahit pag nasa ibang bansa kayo, pagbalik nyo dito, ganun pa rin, di ba? Sumusunod kayo. Okay? So ito, hindi muna tayo maglilibot dito guys, kasi pag-check ko ng immigration, mahaba yung pila. Parang mga 5 linya. So kailangan makapila muna tayo, tapos doon na tayo kita-kits sa loob. Pero anyway, pakita ko sa inyo yung bago ha. Ito kasi yung immigration. So, pag-check ko guys, dati kasi closed to. Pero nakikita ko, open na ata yung McDonald's sa taas. Hindi ko muna siya akitin ngayon ha. Siguro next time na lang, pag maaga-aga pa tayo. Kasi currently nasa ano na, 4:16 na. So ayun, may mga tao na sa taas guys. Tapos nakikita ko yung logo ng McDonald's. Parang open na. Hindi ko sure. Sabihan nyo nga ako kung ano, pag nagawi kayo dito tapos na-confirm nyo na open na, let me know ha. Okay? So ngayon pipila na tayo dito sa immigration guys. And syempre bago tayo pumila dyan, ayan, napakalaki ng instruction na kailangan meron tayong mga e-travel. Pareho yan na, departure and arrival. So ibig sabihin, departure is paalis tayo ng Pilipinas, arrival, pabalik ng Pilipinas. Dapat may e-travel. Okay? So lalagay ko dito yung legit na link. And again guys, sa mga e-travel or mga arrival card, kahit saang bansa pa yan, libre lang po. Okay? So if ever may naklik kayong link tapos biglang at the end of the page nire-require kayong magbayad or mag-input ng credit cards ninyo, no, it's a no-no ha. Scam yun. And baka kung ano pa mangyari sa card ninyo. Okay? So pasok tayo. Tapos after ng immigration, security check na. Then doon tayo kita sa loob, sa may pinaka boarding area na. Tapos balitaan ko kayo kung ano yung mga tinanong sa atin and kung ano pa yung mga napansin ko. Okay? So sige. See you guys later. Moments later. Alright guys, so we are done sa immigration. We are done na rin sa security check. So bali pumila tayo ng 4:20 AM. Since mahaba yung pila guys, 5:10. Inabot tayo ng almost 40 minutes sa pila. And ito pala, let me share with you guys na wala tinanong sa akin sa immigration. Pero may tips ako sa inyo guys. If ever na madadatnan nyo yung immigration na mahaba yung pila, kasi di ba 2 linya yan, sa kaliwa sa kanan, tapos yung immigration for the foreign passport holders. Ang gawin niyo, pumila kayo doon sa katabi nung foreign passport holders na pila, kasi if ever sobrang haba na ng pila, ang tendency ikakat nila yung line dun sa tabi ng foreign tapos papadaanin nila lahat sa foreign lane. Ganon. Kasi walang chance na magawa yun doon sa kaliwang side. Kaya ayun. Kaya medyo bumilis din tayo. Pero feeling ko, kung hindi nila gagawin yun, naabutin tayo ng 1 oras. Plus, ito pa ulit. Tips ko sa inyo guys, hindi naman ako nagkulang sa reminders sa inyo or pagbibigay ng pre-flight reminders na kailangan nyo talagang mag-fill out ng e-travel. Kasi isa yun sa mga requirements para makalabas kayo or makalagpas kayo ng IO. Kasi ma-detect nila kung may mali doon sa pinilapan ninyo or hindi kayo nag-sign, nag-fill out. So far, ito ha, walang halong biro. So far, habang nasa pila ako for almost 30 minutes, siguro mga nasa 8 yung dumating ng IO counters ng walang e-travel. Ang ginawa nila guys, pinalabas sila ulit doon sa labas mismo, na hindi doon sa pila ha. Pinalabas sila doon, tapos hindi natin sure, hindi ko lang sure kung papayagan silang pumila ulit doon sa pinanggalingan nila or pipila sila sa pinakadulo ulit. Wala pa ako nakikitang bumalik kasi sa mga pasahero na pinabalik dahil nga walang e-travel. Tips ko na sa inyo guys ha.
Tapos inabot tayo ng mga almost 30 minutes na lang. Inabot tayo sa may IO. Tapos pagdating sa security check, siguro mga 10 minutes. Kaya total of 40 minutes yung ginugol natin. And currently, it's 5:13 AM na. Tapos ang boarding time natin is around 6:25 AM. So meron pa tayong 1 hour and 10 minutes na maggala-gala dito or tumambay. Tapos, ito, pakita ko sa inyo guys, parang may bago dito. Guys, sa 4th floor, doon sa labas. Kasi may daan doon sa labas eh. Tingnan nyo guys, oh, merong duty free. Ayan. Yay! Maka-yay, no? Okay. So, ayun. We are done na. And then, syempre, it's time na mag-roam tayo dito or gumala or ano pa ba? Gumala or tumambay kahit saan. So dito guys sa kanan, dito yung daanan going to the airport lounge or airline lounges. Dito kasi sa taas. Tapos dito kasi sa kabilang side, domestic na yan. Tapos mga boarding gates is from here hanggang dulong-dulo. Tapos marami na dyang mga kainan guys. Maraming mga coffee shop, restaurant, fast food. At nandiyan na rin yung favorite nating Blue Smith. Oo nga pala. Hindi pala ako kumakain guys. So sige, ikot lang ako ha. Dito tayo daan. So bali, ito pala. Nasabi ko ata before guys na magkakaroon na sana tayo ng airport lounge access. Kaso, yung pinaka-way lang natin is via Shell app, yung Shell Asia app. Ibig sabihin kasi meron silang parang requirements na kailangan in a month maka 60 liters kayong gas kahit saan basta sa Shell. Tapos pag na-meet yung requirements na yon, ang pinaka-benefits niya ay magkakaroon kayo ng 3 times airport lounge access for 1 month lang pala. Akala ko for a year na siya. Kumbaga, ibig sabihin, kunwari, na-reach natin yung requirements na yun last month. So, valid na tayo dapat February. Hindi ko alam guys na may expiration pala siya. 1 month lang din tatagal. So, this month, hindi tayo nakapag-gas ng 60 liters. Kaya ang gagawin na lang natin, pang next month na lang din. At saka, at the same time, hindi rin tayo makakagamit ng airport lounge kasi yung A lounge na accredited nung Shell is nag-open lang from 6 AM pa. Hindi siya 24 hours. Hindi na rin tayo makakatambay kasi nga 5:13 na. So kung papasok tayo ng 6 doon, 25 minutes na lang yung gugugulin natin kasi boarding time naman. So yun. Pero yung iba pa rin guys ha, A Lounge at saka Marhaba is nag-accept pa rin ng credit cards. Pero yung Pags ata, hindi na. Hindi na ata sila nag-accept ng kahit anong credit cards. Yun ang pagkakaalam ko ha. Tapos, pwede naman kayo mag-walk-in kung gusto niyo. Bali, ang A-Lounge will cost 2,000 pesos per walk-in. Ang Marhaba is 2,500. Ang Pags naman is 3,000. Okay, so yun. Pagpasok nyo dito, marami na pwedeng tambayan. May parang mini travel free shop doon. Duty free shop para gano'n. Rent a wifi kung gusto niyo mag-wifi, lalo na kung grupo kayo. Masasuggest ko yan for groups kasi usually nagre-range ng 500 pataas per day yung wifi. So ibig sabihin kung marami naman kayo maghahati-hati, makakamura kayo. Pero kung solo traveler or couple, I guess ang pwede sa inyo is yung eSIM or SIM card. Mamaya syempre pag-usapan natin yung eSIM. Tapos meron dito bilihan na pasalubong, kainan, may coffee shop, may duty free. So ito, maraming tumatambay na dito. Check natin kung pwede tayo tumambay sa ating favorite, Blue Smith. Kasi hindi pa tayo nag-breakfast, hindi pa tayo nagdi-dinner. Actually, hindi pa tayo nag-dinner kagabi. Di syempre umaga na, madaling araw na. Hindi pa tayo nag-breakfast. Tapos again guys, pwede kayong connect ng wifi dito. Merong PLDT, merong Converge, at doon kayo sa Converge. Tapos ito guys, naka-close na. May ginagawa dito. Ang laki nito. And then may mga ATMs dito. Kung preferred nyo mag-withdraw para magpa-money changer, pagdating nyo sa bansang pupuntahan nyo, ayan. May cashier na rin ng GCash Taray, diba? Ang mahal kasi ng niyan, cash in fee. Kala ko parang sa 10,000, almost 400, 500 or 600. 10,000 yun na. So anyway, nandito na tayo guys sa departure, sa boarding area. Ayan. Wala namang bago so far. Nandito pa rin yung Tapaking, Pressbox, Kenny Rogers. Tapos ito yung Blue Smith, ating favorite. May upuan ba? Ito talaga yung tambayan natin. Wala. Wala guys. Sa kaya tayo pwede tumambay. Ayoko sa Tapaking, ayoko rin sa Kenny Rogers.
Pwede sa boss naman, pero gusto ko mag-rice. Alam nyo guys, gusto ko mag-rice kasi feeling ko, pagdating natin ng Hong Kong, hindi tayo mag-rice kasi alam nyo naman yung mga pagkain doon, either noodles, sandwich, ganyan, mga dumplings. So, parang pili ko ito na yung first and last rice natin dito sa Pilipinas hanggang sa makabalik tayo. Wala eh. So anyway, ano pa bang pwede kong ibigay? O ganito pala, isa rin sa mga pre-flight requirements na ginawa nila. Actually, hindi siya pre-flight requirements. Parang a must-have. Pag pupunta kayo ng ibang bansa, syempre, meron na tayong eSIM na na-purchase sa Klook. Ayan. 5G unlimited data ang kinukuha natin palagi. And if you want to book any activities guys or hotels sa Klook, you can use my promo code MarkParagas-Klook for instant discount up to one time use na lang siya guys per account. So ibig sabihin, one time nyo na lang magagamit yung code natin guys. But if you want to use my code, then I would suggest to create another account. Kasi ganun yung ginagawa ko guys. Mabilis lang naman mag-register sa Klook or mag-sign up para magamit yung ulit yung code natin. And then, if nag-compare naman kayo ng mga prices, you can also book any hotels and activities sa Agoda guys. You can use my promo code MP Hotel Agoda for hotels and MP Tour Agoda for any activities. Ayun. Ano ba? Ayun nga pala, going back sa eSIM. Sa bali, para ma-install natin siya guys, kailangan connect tayo sa Wi-Fi ulit. Tapos, follow the instruction. And then, wag nyo munang iti-turn on siya ha. Pagdating nyo sa bansang pupuntahan ninyo, doon nyo lang siya iti-turn on. Okay? Tapos, okay na yon. Actually guys, ang bala ko sana, kumain doon sa may food hall. Kaso, hindi ko nagawa kasi nga, chinek ko agad yung pila sa immigration. Ang haba. So, ganito pala guys, after nyo mag-check-in, kung gusto nyo pag gumala-gala sa labas, sa 4th floor, sa 2nd floor, sa may food hall, at saka sa may tambayan, sa 1st floor, check nyo muna kung gaano kahaba yung pila sa immigration. Kung tingin nyo naman, maiksi lang, or wala masyadong tao, then pwede pa kayong gumala. Pero pag nakita nyo guys na mahaba yung pila, I would suggest pumasok na kayo dito ha. Kasi marami talagang naiiwanan ng flight. Isa na yung reason is yung mahabang pila sa immigration. Tapos, ito pa pala, i-remind ko lang kayo na again, yung oras na dapat nandito kayo, yung i-allot ninyo na oras para hindi kayo malate is at least 5 hours or 4 to 5 hours for international and 2 to 3 hours for domestic. Marami na tayo guys nakikita ng mga nagbo-viral na post na naiiwanan daw ng flight kasi meron pa daw silang 10 minutes bago yung flight. Eh guys, 45 minutes nga pinapapasok na tayo, di ba? Tapos 10 minutes before your flight, wala na talaga yun. Okay? So para iwas na lang din sa hassle, punta na lang kay Maga kasi nga maraming tatambayan naman dito sa loob. Okay? So wait lang ha. Hanap lang ako ng kakainan. Ay actually ng pwesto kasi. Ayun yata pwede. Wait. Sana medyo guys, medyo mahaba yung pila sa Bluesmeat. So siguro hindi mo tayo mag-Bluesmeat for today's video. Hanap lang tayo ng iba pa. Ito naman sa Boss Coffee. Hindi ko feel magkape kasi gusto kong matulog sa sa biyahe. Meron kayang dito? Bukas kaya yung potato corner. Check na natin yung potato corner. Haba na yung pila sa Boss Coffee. Ayun, mukhang open yung potato corner. Ayan, oo nga. Kasi naaamoy ko. Grabe yung amoy abot na abot dito. And ang favorite ko sa potato corner ay sour and cream. Sana open. Ayun, bukas. Yay! Hi. Hello. Thank you. Hello. Nakakunta? Hong Kong? Thailand. Ingat. Enjoy. Ayan. Wala na. Kahit anong flavor, wala na. Ano yan? Anong flavor? Barbecue po. Wala nang sour. Mega? Sorry, no more na. Sorry, no more na. Customer ka na sir eh. Kaya nga eh. Magkano yun? Sige nga. Kunin na natin. Sobra pa naman to sir. Mag-uumapaw po to. 160 ko lang po. With sold out kayo Wala Mag-request kang kami sa'yo ng barya deliver. ate. Andiyan na kasi deliver. Diyan na. Eh, harang dyan. Para pag may go. Hassle din sa akin. Pero 24 hours naman kayo. Opo. Okay na sir? Thank you May tissue ka na lang. Uy, naubusan kami sir. Sige, Pasensya na po. okay lang. Sige, thank you.
Hong Kong. Kala ko nga Hong Kong kayo. Kala ko nasa Hong Kong kayo. Oo nga, saan kayo saan ka pumasok? Doon, pag ano. Puntahan natin para Ayun, asawa ko. kaya puntahan natin doon para Sige. picture tayo. Dito, yata tayo. Sige, dito na tayo. Pasokin natin siya. Wala pa rin naman ako. Ikaw lang mag-isa. Pagka, wala kang ano Anong name? Christine. Christine. Taga saan? Nagbakasyon na kami, Canada. Oh! Yeah. Nice. Nice to meet you. International. Kain tayo. Ha? Nakahabol pa ako potato corner. Sa ano mo? 7:10 pa. Na isang oras pa ako. Doon Pasok ka ba? tayo. O dito rin? Doon nata. Ayan. Kamusta naman? First time nyo ba sa Bangkok? Oo, first time na kami. Ay, may AJ. Ay, lamig naman dito. Dito ako tatambay, ma'am. Pwede naman yata. Oo nga eh. Pwede naman. Anong name ng asawa mo? Edmond. Ano kita Gretchen Pulido? Ay, talaga? Shout out to. Gretchen. Ayan. Hello. Musta po? Nice to meet you po. Ay, picture tayo para mas malapit. Si Christine and Edmond from Canada. 1, 2. Ayan. Enjoy Bangkok ha. Oo nga. Saan ka nag-stay doon? Sa Silom area or Siam. Saya. Kasi yun talaga, maraming mall, pwede kayong Ano yung train? mas ano siya, Mas malapit sa train. Mas malapit. Kasi paglabas mo lang, Yun na. yun yung train. BTS. More moments later. Eh, nakakatuwa kasi may nakakilala pa sa atin. So anyway, ang binila lang natin guys is potato corner. Tapos buko pandan lang tayo tsaka coconut juice sa may frutas. Yun yung kakainin natin. And nasa 30 minutes na lang before boarding. Tapos si Cebu Pacific nag-change ng flight. Gate number pala, sorry. Sa 116 na tayo. Okay. And actually parang yun lang. Hindi ko lang alam kung ano pa yung pwede kong ikwento. So siguro kita-kits na lang tayo sa Hong Kong, ha? Alright? Sige, bye-bye. Alright guys, nandito na tayo sa Hong Kong International Airport. So welcome guys sa Hong Kong. And ang flight time natin inabot ng 1 hour and 45 minutes. Tapos I just want to let you know na walang time difference ang Hong Kong sa Philippines. Kasi di ba pag pumipili tayo ng time zone, Hong Kong yung pinipili natin. So ayun. And in fairness guys, nakatulog tayo ng bongga. Actually, nagpupuno pa lang guys ng mga pasahero. Ano na, antok na antok ang akla. Tapos, in fairness hindi siya puno guys. Yung flight natin, hindi puno. Ang daming bakante. Kaya ang ginawa ko, dun sa pinakaupuan ko, yung row namin, puno. Tapos masikip. And then, pag take off, tapos pag turn off ng seatbelt sign, syempre, lumipat tayo ng upuan. Solo natin yung isang row. Ang daming bakante. Nakakaloka lang. So anyway, ayan siya. So, syempre, meron tayong parang pinaka-departure video or departure guide from Philippines going to Hong Kong. Ngayon naman is magkakaroon tayo ng arrival guide. So, ibig sabihin, ano yung mga gagawin natin or ipapakita ko sa inyo yung mga dapat nyong gawin paglapag nyo dito sa Hong Kong International Airport arrival. Okay? As a first timer. Okay, so first, syempre paglapag natin, ang ginawa natin guys is inactivate na natin yung ating eSIM. Kaya paglapag, tinurn on ko na yung eSIM natin, pinuntahan ko yung eSIM, tapos tinurn on ko rin yung data roaming, and yan, naka 5G na tayo. So, after that, syempre follow the sign kung saan ang immigration, and we need to clear the immigration. Okay? So, tara. Pakita ko sa inyo yung lalakaran natin. Tapos guys, meron pala akong mga friend na mga content creator na nandito, nauna dito. Kahapon sila dumating. Tapos tinanong ko kung anong weather. Nagreklamo na siya guys, mainit daw. So sabi ko, ano ba yan? Bet na bet ko pa naman ng malamig dito sa Hong Kong. And alam nyo ba, palagi akong pupunta ng Hong Kong guys, like first quarter ng taon kasi gusto ko ma-feel yung lamig. Yung tipong magdi-Disneyland ka, maglalantaw island ka, nang hindi ka pagpapawisan. So yun, ang sabi niya,
for 1 week daw, medyo magiging mainit dito. So at least nakapag-prepare din ako na hindi na ako nagdala ng mga makakapal na jacket. Yung maninipis na jacket na lang kasi malamig din daw kahit papano sa gabi. Tapos more on t-shirt at saka meron akong shorts, puro pek-pek shorts. So ayan, medyo mahaba-haba pa to guys. And ang pagkakaalam ko, pagdating dito sa Hong Kong International Airport, kailangan pa natin mag-take ng train going to the immigration. So hanapin natin yon, okay? And by the way guys, dito pala sa Hong Kong, walang e-travel. Wala kayong kailangang pilapan para makalagpas ng IO. Kailangan nyo lang pumila. Okay? Tapos syempre, pag-usapan natin yung pinakapapel na binibigay ng IO later. Tapos marami naman na ditong ano guys, kung gusto niyo mag toilet, ganyan, and so on. So ito yung pinaka-sign niya ha, Immigration, Macau, going to Macau, tapos transfer desk. Okay. So guys, pag-usapan natin yung transfer desk, okay? So sa lahat ng mga gustong mag-Macau guys, dumiretso na Macau, paglapag nyo dito sa Hong Kong International Airport, pwede kayong makalibre guys ng bus going to Macau. Alam nyo ba yon? So ibig sabihin guys, sa transfer desk kayong pupunta ha. Hindi nyo kailangang dumaan sa immigration or hindi nyo kailangan lumabas ng airport. Kasi ang pinakalibre lang talaga doon is yung mga pasahero na gustong dumiretso sa Macau at hindi magi-stay dito sa Hong Kong. Kunwari, paglapag nyo dito, diretso agad na kayo sa Macau, hindi kayo magpapastamp sa Hong Kong IO, kundi sa Macau na. Kasi kapag lumagpas na kayo ng Hong Kong IO, pwede naman kayong pumunta pa rin ng Macau anytime you want, pero hindi na kayo makakapag-avail nung libre. So follow the sign, transfer desk. Okay? Ang alam ko, kailangan nyo lang hanapin yung counter E2. And first come first serve basis naman yung ticket na guys, pero per time naman meron naman pa rin na na slot. Depende na lang siguro kung public holidays or peak season. Tapos ang mangyayari noon, ituturo na ng mga staff kung saan kayo maghihintay kasi may sasakyan pa kayo going doon sa pinaka boarding gate or boarding area. Tapos doon nyo na rin hihintayin yung inyong mga luggage. Kasi pag na-detect na nila na doon sa transfer desk na gusto nyo pumunta na Macau at i-avail yung libre, then sila na bahala sa luggage ninyo. Diba? Ganun siya ha. And you have two ways para makapunta na Macau, via bus or ferry, which is pareho nating na-try dito sa Hong Kong. And I must say naman na mas okay din ang ferry kasi hindi mo na kailangan maglakat ng malayo. Kasi pag bus, bababa ka ng bus, lalakarin mo yung immigration, ang layo nung parang pinaka-parking lot pa ng bus. Pagtapos ka na, sasakay ka ulit, ganon. Ang ferry isa lang. Pagpunta mo ng pinaka-pier, immigration na, sakay ka ng ferry, baba mo ng ferry, immigration na ulit, tapos bus ka na, libreng bus ka na kahit saan kang hotel nakastay. Basta meron silang shuttle bus. Ganon. Ayun. So ito siya guys ha, pakita ko ulit. Makikita niyo yan, transfer desk to E2. Yan, yung E2 ang sundan ninyo. Okay? So yan, bababa na tayo dito guys for the train. Kita-kits tayo sa baba. Alright, so ito na yung train na sinasabi ko. And this train will go to immigration, tapos transfer desk. Maganda naman dito guys, like every 2 minutes yung train. Diba, nakakaloka. Tapos ano siya ha, walang nagda-drive. So it's controlled dun sa mismong pinaka-headquarters siguro nila. A few inches later. Ayan, ang taas oh. Grabe. Alam nyo ba, isa rin to si Hong Kong sa may napakagandang train lines. Ang dami nilang lines guys. Papuntang Disneyland, papuntang Ocean Park. As in, nakakatuwa. Tapos alam nyo yun, parang yung mga lines nila, kunwari yung mga platform para mapuntahan mo, parang puro parang. Hindi, kung isipin mo, halos nasa basement 3 ka na, 4, 5, ganun. Ganun siya kalalalim. Nakakatuwa lang, di ba? Ayoko mag-compare, pero nakakatuwa lang. So, ayan. So, immigration na ata to guys. Pag-akit natin, silipin ko lang. Ayun, immigration na nga. 5 minutes later. Alright guys, so nakalagpas na tayo sa immigration. So pag-akyat natin ng escalator kanina, ano pala muna? Quarantine scanner. Kung may mga sakit kayo, nako, kailangan magsabi kayo pag meron kasi madidetect din naman nila. And then, pagdating sa IO, wala pa siguro mga 10 minutes
may pila pero mabilis lang naman. Tapos ito na tayo sa may luggage claiming area. And ayun, kita ko na agad ang ating yellow luggage. Wait lang ha. At guys, ang init. Hindi ito yung in-expect kong Hong Kong pagdating ko dito. Buti na lang din, hindi ako naka-jacket kasi alam ko, naalala ko yung video natin last year na nandito tayo. Naka-jacket kasi malamig. So ngayon, ito wala lang. So anyway guys, ayan, ito pala. Pagdating sa IO, di ba sabi ko, wala na kayong kailangang i-travel na pilapan. So bali, walang tatak-tatak dito si Hong Kong Immigration. Ang ibibigay sa inyo is isang paper slip, which is ito siya, ganito. Ito ha, for first timer, nasa sa inyo guys, kung gusto nyong idikit sa passport niyo, pwedeng glue, pwedeng double adhesive, or nasa sa inyo rin kung gusto nyo lang itago. As in, kahit wala na, kahit mawala yan, okay lang. Pero as long as nandito kayo sa Hong Kong, kailangan hindi siya mawala. Kasi baka biglang may mga surprise check, yung mga spot check na yung mga ano lang, mga nagche-check lang ng mga police or mga ganyan sa kung saan kayo pumunta. Kasi possible baka meron. Itago nyo na lang siya, okay? Ang ginawa ko nung una, syempre proud akong nakakapag-ibang bansa tayo para at least magmukha siyang maraming stamp sa passport natin. Siguro nung from kailan ba ako nag-Hong Kong? Ang unang-unang Hong Kong ko guys is way back 2011 pa. Yung mga stamp ko, mga paper slip ko, palagi ko siyang didikit. Yun ha, pwede. Kung saan ako nakakapunta, mapa-immigration sa atin, mapa-immigration ulit dito, okay na okay lang guys, okay? Ay nako. Marami kasing nagsasabi na, ay, pinagbabawal yan, ganun. Siyempre, makinig kayo based dun sa experience ng nagbibigay ng instruction sa inyo or nagdi-discuss. So yun nga, as of Feb 2026, paper slip pa rin siya guys. Pwede nyo idikit, pwede nyo itago. So sa atin, since ang yung pages ng ating passport guys ay paubos na, so hindi ko na siya ididikit. Kaya yun din yung reason kaya kung bakit nag-e-gates na lang tayo pagbalik ng Pilipinas kasi ayoko nang lagyan ng stamp. Dahil ang balak ko mag-renew by March pa. Yun, naghihintay lang ako actually ng slot sa Ali Mall. Ayun. Pero syempre for first timers, kung gusto niyo magkaroon ng tatak, then go ahead. Walang problema 'yon. Idikit niyo na lang siya ha. And even ang immigration sa Macau guys, mas malaki pa dito yung ibibigay nila. Papel din, paper slip din. So yun din, ganun din ang process. It's up to you if you want to stick it sa passport niyo or hindi. Both ways, okay na okay lang. Alright, so we are done here and then lalabas na tayo sa pinaka-arrival hall. Pakita sa inyo kung anong meron para at least pagdating nyo doon, tuturo ko sa inyo kung saan yung withdrawhan, kung saan yung bibili ng ticket papuntang city, mapa-bus, mapa-train, kung saan pwedeng tumambay, and then kung saan mag-claim ng mga octopus card or physical SIM card na binili ninyo sa Klook, okay? So sige, mainit talaga guys. Climate change it is, I think ha. Climate change, global warming talaga. Grabe. 11 minutes later. Ayan guys, paglagpas natin ng custom, yung kung saan yung area ng mag-claim ng luggage, meron na ditong train to city. Kung gusto nyo bumili agad dito ng ticket, pwede. Tapos sabi dito in just 24 minutes, nandun ka na sa Hong Kong Station. Ayan siya, may self-service dito, meron din naman ditong counter. Ayan, okay? So dito tayo, exit. And then merong money changer dito, yung Travelex. Ang gagawin natin guys is magwi-withdraw tayo using our GCash card. Welcome to the arrival hall. Ayan. And makikita nyo dito guys, meron ng display sila in preparation syempre for Chinese New Year. Lapitan lang natin ha. Tapos guys, dun sa taas, nakikita nyo yun, departure area yun. Hindi muna tayo magaganyan kasi dito rin naman tayo sasakay pauwi ng Pilipinas. So magkakaroon tayo ng departure guide ha. Papakita ko siya sa inyo. Syempre, ayan. Happy Chinese New Year everyone. Tapos dito sa likod ko, ayan, may malaking TV screen doon. And then merong parang LED TV na waterfalls din. Tapos maraming kainan din dito guys. And then doon yung train to city, bus to city, taxi to city. Ayan, doon. Iniisip ko actually kung magbabas tayo or magti-train, bahala na. Pero mamaya, puntahan natin yan. Tapos ito naman, yung the fastest link to the city in just 24 minutes. Yung
Airport Express. Meron yan guys sa Klook, meron din yan sa Agoda. Again, if you want to book any activities, yan, katulad nito, ticket sa Klook, you can use my promo code Mark Paragas Klook. And if you want to book through Agoda, you can use my code MP Tour Agoda. Tapos, if ever kukuha kayo ng mga Octopus cards, SIM cards, ganyan, ek dito ang kuhaan. Actually, pag kukuha naman kayo, may details naman doon kung saan nyo kailangan i-pick up. Ayan, cute naman ito. Parang centipede lang. Ayun, sa A13. Kasi nung kumuha ko before ng SIM card, nung uso pa yung physical SIM card at saka Octopus card, dyan sa OBS, A13. Tapos dito, madalas, pocket wifi. Ito guys yung palaging nakikita ko sa group ng Hong Kong. Maraming hindi nakakapagbalik ng pocket wifi. Nakakaloka kayo. Manghihiram-hiram kayo tapos hindi nyo ibabalik on time. As in, nakalimutan daw, hindi nila na ibalik, chuchu ever. Ay nako. Mga pasaway talaga. Ang dami nun in fairness. Nakakaloka lang. Tapos ito yung napakalaking LED TV. Taray. Ganda guys, ang ganda. Tapos may McDonald's pala dun And then, ano to? Cafe. Puntahan natin to. Ang cute lang. Ayan. Maghanap pa tayo ng guys, ng ATM. Wait lang ha. Ayan ang cute. Ay, meron pala siya sa sahig. Hindi ko napansin to. Kakasabi lang bawal trolley. Ayun may mark doon. At saka may mark dito. Bawal ang trolley. Kaloka naman. Ayan ang mga trolley. Dami na mapansin Ganito talaga pag raw yung video natin guys. Like lahat ng may experience natin na kaya natin ipakita, papakita ko. Diba? This is the reality kasi. Baka sabihin pati ba naman yun, Kemi-Kemi-Rut? Anyway, bahala kayo. Ganda, ang laki ng ng arrival hall. Nakakaloka. Kaya siya. Yeah. Ito. Ayan Okay. Siya na yun. Naging bata. Yeah. Uy, si Jackson. Wait lang si Jackson Wang. Isa rin to sa crush ko Pero syempre number 1 pa rin si Mingyu. Okay, so nga pala, ano pa ba yung i-expect natin dito? Wait lang So ito guys, merong baggage storage and delivery. Maghanap lang tayo ng ATM ng ngayon kung saan meron. Ay, meron pala doon sa may Bank of China ang kailangan natin. And I think yun na yung pinaka last natin. Tapos tayo na ay babiyahe going to our accommodation. Ay guys, may pag-uusapan tayo about sa accommodation Wait lang, mag-withdraw muna tayo ha. Tapos ang alam ko guys, walang transaction fee ang GCash kapag nag-withdraw sa Bank of China. Ay, ang ganda dito. Ayan center na center ka. Guys, may 7-Eleven dito. Ayan, sa ilalim nitong big screen na to, may HSBC, may Bank of China na. Doon tayo. Pero alam ko kasi before, may ATM dito sa gilid. Okay? Let's go! Ay, let's have a 360 view. Na-miss ko na yon. Let's have a 360 view in 3, 2, 1. Ganda. Ang laki nyo talaga. Namamangha ako. Ito kasi maganda. Like, I mean, kung bumalik man tayo dito sa Hong Kong, once a year kasi, para alam nyo yun, nakaka-refresh siya, kahit pabalik-balik tayo, basta once a year, nandun pa rin yung wow factor. Huwag kayong Okay, Bank of China tayo. Kanina ko pa sinasabi, dami nag-withdraw. Charan, ayan siya. HSBC at saka Bank of China magkatabi. Bakit wala nag-withdraw sa iba? Okay. Isa lang yung cash withdrawal. Ayan. So, foreign currency withdrawal, cash withdrawal, cash deposit. A few minutes later. Grabe, ang haba ng pila guys. Yung mga Pinoy na nasa harap, isa lang yung nakapila. Tapos dumating yung grupo niya, lahat withdraw niya. Lahat pinag-withdraw niya. Pinoy talaga. So anyway guys, magandang Bank of China, lalo na kung gagamit kayo ng GCash kasi kung magkano yung conversion, parang ganun lang din, tapos walang transaction fee. Ayun, so worth it naman yung pagpila natin. And then ngayon, meron tayong cash.
meron akong Octopus card. Ang gagawin natin, loloadan naman natin yung Octopus card. You have the options na mag-load ng Octopus card, guys, sa mga convenience store. Meron din sa mga MTR station. Tapos ang alam ko meron din dito. Check lang natin, ha? Dito sa may train to city, sa may Airport Express. Check ko lang kung nandito pa. Tapos check din natin kung gumagana pa yung Octopus card natin. Check muna natin kung magkano. Tapos maraming pwedeng tambayan dito. Yung iba natutulog dito, guys. Nakuha kasi natin to last year pa. Wala naman siya nakalagay kasi na expiration. I don't know din kung may expiration tong mga ganito. May 45 pa to. Ayan, ginamit natin, guys, oh. May $45 pa pala. Tapos ito naman yung add value machine. Hanapin nyo lang yan. Papaload tayo ng 200. Ito pala, guys. Ito yung map ng buong MTR system nila. Okay, so tayo ay nasa airport. Nandito. Magbabas lang tayo. Tapos ang baba na natin is sa Wan Chai. So dito tayo, guys, mag-i-stay. Tapos again, mamaya kukwento ko sa inyo, ha? Kasi hindi natin papakita yun, guys. Alright, so ganito lang yan. Ang gagawin natin is insert mo na yung Octopus card. Kasi na win. Ito pala. O, di ba napahiya? Tapos, lagay natin yung banknotes. Then, one more. Ganun lang kadali. Tapos, okay na, di ba? 245. Take the Octopus card back. Okay, pack. Okay na. So, wala nang resibo. Pack na pack. Tapos, ito. Pwede nyo i-check ulit dito. 245. Okay. So, we are done. And ang conversion pala ngayon, guys, today is 7.5. Grabe, no? Dati parang naabutan ko yun yung 6 pesos pa. Tama, 1 Hong Kong dollar 6 pesos. Ngayon 7.5 na. So anyway, so we are done na, guys. Bali, ang magte-take lang tayo ng bus para kasi yun na yun. Hindi naman kasi tayo nagmamadali. Ganito, kukwento ko na lang, ha. Tapos magpapaalam na rin tayo. So by the way, guys, ayan, I'm proud to say na yung ating magiging accommodation for the entire trip natin dito sa Hong Kong ay libre lang. May isa tayong ka-Epinatics na merong, ano bang tawag doon? Apartment or parang may unit siya. Yan, may unit siya dito, guys, sa Hong Kong. Tapos sabi niya nga na why not, doon na lang muna ako magstay para libre lang. So yun, guys, syempre since kailangan ng privacy, ayokong pakita kung saan tayo nag-i-stay. Pwede kong ipakita kung nasa kwarto lang tayo kasi may maliit na unit, may maliit na kwarto daw sila bakante. So ayun, thank you so much. Pa-anonymous na lang daw. And ayan, ay, o nga pala, shoutout ko rin si Ate G na na-meet natin nung isang araw na nakita kami sa Mega Mall. Tapos ito, bigay niya pasalubong from US, Coach bag. Kasi nakita niya na lumang-luma na yung Coach ko. Tapos siya rin yung mga nag-sponsor ng ating Uniqlo na Mickey Mouse. And then siya rin yung nag-sponsor ng ating ticket nung ati-atihan going to Boracay. Thank you so much, Ate G. I love you. Ayan. And ito pala, nakaano ko, oh. Kita ba? Wait nga. Ayan. Wala lang, pinakita ko lang, Team Mickey Mouse. Tapos yun, nakakatuwa, guys. Alam nyo ba, ang ganda ng pasok ng 2026 natin. Hindi naman ako sa like masyadong garapal na palagi na lang palibre. Hindi kasi ako yung taong nangihingi. Kusang mga ka-Epinatics natin, guys, yung nagbibigay. Eh, yung tipong pwede naman ako tumanggi, kaso sila ayaw nilang tumanggi. Kaya ayan, mapa-flight, guys, abangan nyo yan, meron ulit. Tapos ito, accommodation, and then may mga ay, oo nga pala, may nagpadala pa pala, guys, ng isang pouch. At huwag ka, Balenciaga. Hi, Ann. Ayan. Ay, lagay ko pala dito, guys, kung naghahanap kayo ng mga branded items, bags, wallets, visit this page, ha, sa shop ni Ann. Ayan. Tapos, we'll see kung ano yung mga gagawin natin dito sa Hong Kong. So, yun lang. Ay, hello po. Saan pupunta nyo? Lalabas na kayo? Saan pupunta? Sa holiday. Holiday? Ano, mag-MRT kayo? MTR or bus? Ano ba ang the best? Depende ko yung... Ang bus kasi possible baka biglang mas malapit lang sa accommodation nyo. Pwede rin namang MTR, Airport Express. Pababa kayo ng Hong Kong Station tapos mag-interchange pa kayo. Like Vancouver.
Mas mahal. Mas mahal. Pwedeng bus kung gusto nyo. Ano ba? Holiday Inn? Holiday in... Saan? Holiday Golden Mile. Golden Mile. Siya, nakita niyo A821 na bus. Ah, ayan. Okay. Golden Mile. Ah, okay. Di ba kasamahan niyo si Marvin? Opo. Nandito siya ngayon? Wala. Nasa ba siya? Nasa Korea ata? Magkakahiwa-hiwalay eh. Oo, nangingin siya. Yeah, thank you po. Mamaya ipapalo na kita. Ay, thank you. 21 nga, 821 or 825. Pakuha ng picture ha. Ah, sige po. Tara dito. Sama ko kayo sa vlog ko. Ready? 1, 2, 3. Ito rin po. Hi, oh. Yan. Taga saan pala kayo? New York. Oh, nice. Florida. Siya, Florida. Okay, so mga kababayan natin, no? Bakasyon lang dito or... Passion lang. Ayan. Mga taga-US pala to. So ayun, bali A21. Ayun nga, mas magandang bus kasi pagbaba nyo ng A21 na station, 2 minutes na lang. Holiday na, middle road. Saan kami kukuha ng card? Ito. Yung... Ay, Octopus card. Oo. Octopus card. Dito, itong mga counter na to, try nyo sa A13 kung pwede kayo makakuha ng Octopus card doon. Okay. Sa may OBS. Tapos loadan nyo lang yon. Dito pwedeng loadan. And then dito na yon, yung bus. Bus to City. Makikita nyo lang yung A21. Sabihin naman niya kung saan yung Bay Area. Tapos yun. Okay. Dapat ba tigisa kami ng octopus? Oo, 1:1 siya talaga. Okay. Thank you very much. Thank you. Sige pa, nakita. Mark Paragas. Ayun, maras ko. Ayan o. Thank you. Thank you. Ingat kayo Enjoy Hong Kong po. Thank you. Ayun, may mga nakakilala sa atin sa mukha. Ayan. Nakakatuwa naman. Okay lang naman sa akin. Tapos ayun, nag-approach sila. Tapos nakatulong pa tayo, di ba? Nag-guide natin sila. And mas mabilis talaga ang bus. Kasi pag-check ko, pagbaba nila dun sa pinaka-bus stop, 2 minutes na lang. Parang tayo, pagbaba natin ng bus stop, 1 minute walk na lang. Actually, baka yun na yun eh. Okay? So tara, paalam na tayo guys. And syempre, dito tayo sa Bus to City. Ayan. I'm so happy, 99.9% happy kasi nagbabalik tayo dito sa Hong Kong. Yung 0.1% mainit. Sana lumamig, kaloka. Gusto ko ba na... Anyway, ito yung hinihintay ko after Singapore. Sabi ko babawi ako kasi malamig dito. Okay, so tara. Okay na. Pakita ko na lang din pala sa inyo kung saan kayo sasakay ng bus, ha? Para naman at least aware kayo. Tapos doon na tayo magpaalam bago tayo sumakay. So ito guys, bus taxi. OMG. Sabi ko na nga ba? Ay, alam nyo, pumila ako ng almost 15 minutes guys dun sa Bank of China. Ayan, tips ko sa inyo, meron pa palang Bank of China dito na ATM. Hindi siya tinanggal. Nakakaloka. OMG, as in OMG. Cash withdrawal, ayan. Tapos dito naman yung HSBC. Tapos dun tayo, sasakay. A11 naman tayo. So, napakadali lang nun guys. Google Map yung magiging best friend nyo talaga. Kahit saan kayo pumunta, lalo dito sa Hong Kong. Tapos lagay nyo lang yung direction. I mean, yung kung nasa kayo, yung location nyo. Tapos kung saan kayo pupunta, pag-search nyo guys, maraming options. Mapa private car, mapa train, mapa bus. At mas masasabi ko talaga magandang bus. Okay? Bus is the bus. So, ito lang yun. Diretso lang yan. Ang daming hanash ni akla. Actually guys, nakita ko na yung bus. Nandito yung bus natin. Sa bali ito yung sasabi kasi yung malaking TV screen. Nakalagay dyan kung saan yung mga bay ng mga bus number or yung mga sasakyan ninyo. Ayan. So unang-una tayo actually. A11 na dito agad siya. Ito siya. So ayun, sundan nyo lang yan ha. Ayan siya, bus terminus. Kaliwat kanan yan sa likod ng screen na to. Tapos syempre, pwedeng cash. Ayun pala, pagdating sa bus naman guys, Octopus card, tapos meron ding cash. Make sure na lang na kapag magka-cash kayo is sakto yung ilalagay ninyo kasi hindi sila magsusukle. Yun na. Kaya mas okay pa rin ang Octopus card guys. Okay, so I guess guys, that's it. Pwede tayo magpaalam. And thank you so much sa pagsama sa akin guys dito sa ating Manila to Hong Kong departure and arrival guide, especially for first timer. And sana na-enjoy nyo at marami kayong nakuhang tips from
from me, syempre. And pinag-iisipan ko pa kung tatabi tayo guys ng Macau. So bahala na. Okay, so anyway, paalam na tayo guys. Thank you so much sa pagsama sa akin from Philippines hanggang dito sa Hong Kong. So that's it. Kung may kakilala kayo guys na pupunta ng Hong Kong anytime soon, please share this video. And syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa Hong Kong at sa mga susunod pa, mapa-domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And you can join us for free sa ating MPNatics official broadcast channel sa Instagram. Enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Good night mga ka-MPNatics. Mwah. Bye-bye.